Drone ng Ukraine tumama sa mahalagang pabrika ng Russia. Russia is claiming Ukraine targeted a key airbase in a massive drone attack overnight. Russia's defense ministry says it shot down 54 drones over the area. Malaking gulo ang nangyari kamakailan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa halip na depensahan lang ang sarili, umatake ang Ukraine sa loob mismo ng Russia gamit ang mga drone. Tinarget nila ang dalawang mahalagang pabrika, isa para sa pampasabog at isa para sa fiber optics na gamit sa mga armas. Dahil dito ay napilitan ng Russia na tumigil sa ilang operasyon. Pero paano kaya ito nagawa ng Ukraine? At anong epekto nito sa lakas ng Russia sa digmaan? Alamin natin kung paano binago ng dalawang drone strike na ito ang takbo ng gera at kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isang malaking tagumpay ang nakuha ng Ukraine laban sa Russia nitong nakaraang weekend. Sa pamamagitan ng isang matapang na operasyon gamit ang drone ay matagumpay nilang inatake ang isang pabrika ng pampasabog na nasa loob mismo ng Russia. Ang lugar na ito ay sinasabing mahalaga para sa kakayahan ni Russian President Vladimir Putin na gumawa ng mga armas na ginagamit laban sa Ukraine. Isa lang ito sa serye ng mga pag-atake na ginagawa ng Ukraine para sirain ang mga gamit ng kalaban sa loob mismo ng Russia. Pero kahit may panalo ang Ukraine ay hindi rin nagpatalo ang Russia. Gumanti rin sila gamit ang sarili nilang mga drone at missile strike. Malakas din ang tama nito kahit ibang klase ng atake ang ginamit. Samantala, noong gabi ng April 5 ay iniulat ng news outlet na militarny na inatake ng drone ng Ukraine ang isang pabrika ng pampasabog na tinatawag na Promsyntes na nasa Chapayevsk sa Samara Oblast. Ayon sa mga ulat, ito ay isa sa pinakamalalaking pabrika ng pampasabog na ginagamit ng mga sundalo ni Putin. May lumabas pang maikling video sa Telegram channel na Astra kung saan makikita ang apoy na sumiklab sa loob ng planta na senyalis na tinamaan talaga ang ilang bahagi nito. Kinumpirma rin ng gobernador ng Samara Region ang insidente. Ayon sa kanya, may sunog ngang naganap sa industrial facility pero wala raw nasaktan. Sa panig naman ng Ukraine ay sinabi nila na hindi tao ang pakay ng kanilang operasyon kundi ang kakayahan ng Russia na gumawa ng mga pampasabog para sa gera. Kinabukasan ay inamin ng military agency ng Ukraine na SBU ang ginawa nilang pag-atake. Sa isang pahayag na inilabas sa Kyiv Post ay sinabi nila na tinarget ng kanilang drone ang Promsyntes plant sa Samara Region sa Russia. Ayon sa SBU, ang planta na ito ay isa sa mga pangunahing gumagawa ng pampasabog tulad ng ammonal, ammonite at granulite, hindi lang sa Russia kundi pati na rin sa ibang kasapi ng Commonwealth of Independent States. Ayon pa sa kanila, dahil sa pag-atake ay napahinto ang produksyon sa planta na isang malaking sagabal sa plano ni Putin na ipagpatuloy ang gera. Pero hindi lang ito ang inatake ng Ukraine. Ayon sa Kyiv Independent, inatake rin ng Ukraine ang isa pang planta sa Saransk na nasa loob ng Mordovia Oblast. Dito ay tinamaan naman ng isang kumpanya na ang pangalan ay Fiber Optic Systems. Sinasabing ito ang pangunahing supplier ng fiber optics sa buong Russia. Mahalaga rin ito sa komunikasyon at kontrol ng mga drone. Kaya ang pag-target dito ay malaking hakbang ng Ukraine para mapahina ang kakayahan ng Russia. Pero paano kaya nagawa ng Ukraine ang mga ito? At bakit kaya itong mga lugar ang pinili nilang tamaan? Ayon sa SBU, gumamit sila ng mga drone para maisagawa ang operasyon. Sa ulat ng militarny, sinabi na may humigit kumulang 20 pagsabog na naganap sa planta ng Promsyntes. Nagkaroon pa ng sunog matapos ang pag-atake. Ayon sa isang source, ang layunin daw ng SBU ay sirain ang mga negosyo at facilities sa Russia na may direktang kinalaman sa paggawa ng armas. Para sa kanila, tama lang na targetin ang ganitong mga lugar. Para magawa ito ay kailangan ng mga drone na kayang lumipad ng malayo at tumama sa loob ng kalagitnaan ng Russia. Hindi pa tiyak kung anong klaseng drone ang ginamit ng Ukraine, pero may ilang posibleng models. Kaugnay nito, isa sa mga maaring ginamit ay ang UJ-22 Airborne. Mukha itong maliit na fighter jet, may isang makina at kayang magdala ng bomba na may bigat na 44 pounds. Malakas ang dala nito at kayang makasira ng malaking bahagi ng planta. Kaya rin itong lumipad ng hanggang 500 miles na sapat para maabot ang target. Ginamit na rin ito noon ng Ukraine para umatake sa Moscow noong February 2023. Bukod dito ay may isa pang drone na posibleng ginamit, ang Morok. Pero mas maikli ang abot nito na nasa 186 miles lang ang kaya nitong marating at 6.6 pounds lang ang kaya nitong dalhing bomba.
Mas bagay ito laban sa mga sundalo kaysa sa mga gusali o pabrika. Gayun din naman ang isa pang mas malakas na drone ay ang UJ-26 Beaver. Iba ang disenyo nito pero kayang lumipad ng 600 miles at magdala rin ng bomba na kasinlaki ng sa UJ-22. Ilang beses na rin itong ginamit ng Ukraine sa mga atake sa Moscow. Dagdag pa rito, posibleng ginamit din ng drone na tinatawag na Lord na gawa ng Swiss company na Destinus. Tulad ng iba, ay kaya rin nitong lumipad ng malayo at magdala ng mabibigat na pampasabog. Sa katunayan, ay malaki ang posibilidad na hindi lang isang klase ng drone ang ginamit ng Ukraine sa dalawang magkaibang pag-atake na naganap sa Promsintes at Saransk. Maaring gumamit sila ng kombinasyon ng iba't ibang modelo ng drone para mas maging mabisa ang kanilang plano. Pero bukod doon ay may isa pang posibilidad na mas kapansin-pansin, ang paggamit ng mas makabago at mas advanced na drone na mas malayo ang naaabot at mas matagal ang paglipad. Noong March 26 ay iniulat ng BBC na abala ang mga engineer ng Ukraine sa paggawa ng isang bagong drone na kayang lumipad ng mas matagal at mas malayo kaysa sa mga ginagamit nila dati. Ang pangalan ng drone ay Raybird at ayon sa ulat, kaya nitong lumipad ng tuloy-tuloy sa loob ng 28 hours at makarating sa layong hanggang 2,500 kilometers. Kung magagamit ito ng Ukraine sa mga lugar na sobrang importante tulad ng Moscow at mga kalapit na lungsod, ay siguradong malaki ang epekto nito sa supply ng kagamitan at armas ng Russia. Karagdagan pa dito, inanunsyo rin ng Ukraine na may isa pa silang bagong drone na kaya umabot ng halos 3,000 kilometers. Ibig sabihin, kahit ang mga target sa malalayong bahagi ng Russia gaya ng Siberia na dati ay imposible nang maabot, ay pwede na nilang puntiryahin ngayon. Hindi pa tiyak kung ito nga ang mga ginamit na drone sa pag-atake sa Promsintes at Saransk, pero isang bagay ang malinaw. Dalawang napakahalagang facilities ng Russia ang sabay na naapektuhan at napilitang tumigil sa operasyon. Umpisahan natin sa pangyayari sa Promsintes. Base sa ulat ng grupong Militarny, ang kumpanyang ito ay may 13 gusali o workshop na nakakalat sa isang lugar na may sukat na halos 500 hectares. Karamihan sa mga planta ay gumagana na gamit ang makina o robot kaya walang naiulat na nasaktan sa panig ng Russia o Ukraine. Hindi rin ito nakakagulat dahil ang mga chemical na ginagamit sa loob ng mga pabrika ay sobrang delikado at hindi basta-basta pwedeng hawakan ng tao. Ang Promsintes ay mayroong 1,300 na empleyado, kaya hindi nakataka-taka kung bakit isa ito sa pinakamalalaking kumpanya sa paggawa ng pampasabog sa buong Russia. Karamihan sa mga produkto nila ay ginagamit sa pagmimina na isang industriya na napakahalaga sa ekonomiya ng Russia. Halimbawa, noong 2024 ay kumita ng $7 billion ang isang malaking kumpanya sa Russia na gumagawa ng ginto, ang Polyus. Tumaas ito ng 11% kumpara sa kinita nila noong nakaraang taon. Sa kabila ng pabago-bagong takbo ng coal industry sa bansa, ay patuloy pa rin ang kita ng mga kumpanya. Ayon sa ulat ng Coal Hub, noong 2023 ay umabot pa sa $3 billion and $700 million ang kita nila. Pero pagsapit ng 2024 ay nalugi sila ng higit $1 billion. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin pwedeng balewalain ang industriya ng pagmimina dahil dito pa rin nanggagaling ang maraming produkto ng Russia na inaangkat sa ibang bansa. Lalo na ngayon na pinipigilan sila ng mga Western countries. Dahil sa pag-ataking ito ng Ukraine ay posible na napilitang pansamantalang ihinto ang operasyon ng pagmimina sa ilang bahagi ng Russia. At kung ganun nga ang nangyari, ay maaring umabot sa hundreds of millions of dollars ang magiging lugi ng gobyerno ni Putin. Pero hindi lang pala pagmimina ang gamit ng mga produkto ng Promsintes. Gumagawa rin sila ng TNT na isang uri ng pampasabog na mahalaga sa paggawa ng mga artillery shells at iba pang armas na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Noong March 2024 ay umabot sa 10,000 na artillery shells ang pinapalipad ng Russia papunta sa Ukraine kada araw. Dahil dito ay 3 beses na mas marami ang nagagawa ng Russia kumpara sa pinagsamang kayang gawin ng United States at mga bansa sa Europe para suportahan ang Ukraine. Base sa ulat ng CNN, nakakagawa ang Russia ng 250,000 na artillery munitions bawat buwan, nakatumbas ng halos 3 milyong piraso kada taon. Samantalang ang pinagsamang supply mula sa Amerika at Europe ay nasa 1,200,000 lamang bawat taon. Ibig sabihin, habang nakakapagpaputok ang Russia ng 10,000 bala araw-araw, ang Ukraine naman ay nakaka-respond lamang ng 2 hanggang 3,000.
Kaya kung ang planta ng Promsyntes ay talagang napinsala ng husto, posibleng bumaba ang kakayahan ng Russia na gumawa ng TNT. At kung magtutuloy-tuloy ang sunog sa planta, ay baka masunog pa ang mga nakaimbak na pampasabog sa loob, na isang malaking dagok sa kakayahan ni Putin na ipagpatuloy ang tuloy-tuloy na atake gamit ang artillery. Gayun din naman sa Saransk, ang tinarget naman ng Ukraine ay isang kumpanyang kilala bilang Fiber Optic Systems. Kung ang Promsyntes ay mahalaga sa paggawa ng pampasabog, ang kumpanyang ito naman ay pangunahing gumagawa ng fiber optic technology sa buong Russia. Ayon sa ulat ng The Insider, ginagamit ng Russia ang technology na ito para makagawa ng mga modernong drone. Batay sa datos ng Open Source Intelligence Project o OSINT, may halos 200 ulit ng ginamit ng Russia ang drone na gumagamit ng fiber optic cable mula November 2024 hanggang April 2025. Lahat ng drone na ito ay ginamit sa mga military equipment ng Ukraine. Ayon kay Alexei Chadayev, direktor ng Ushkuy Research Center, na siyang gumagawa ng mga KVN drones gamit ang fiber optics, umabot na sa 1,000 beses ang paggamit ng ganitong klase ng drone ng Russia. Dagdag pa niya, may 10 hanggang 20% ng mga ito ang hindi tumatama sa target. Pero ayon sa kanya, ayos lang iyon sa Russia. Bakit? Dahil kahit mawalan sila ng ilan ay nakakabawi pa rin sila. Gayun din ay hindi basta-basta kayang i-jam o guluhin ng fiber optic signal habang lumilipad sa ere. Sa madaling salita, mahirap itong pigilan o harangin. Kaya kahit 8 sa bawat 10 drone lang ang tumama sa target ay malaki pa rin ang problema nito para sa Ukraine. Ang tanging panangga ng Ukraine ngayon ay ang paggamit ng mas diretsong anti-air defense system para salubungin ng mga drone. Samantala, ayon kay Alexei Chadayev, direktor ng Ushkuy Research Center, tinatayang nasa 10 hanggang 20% ng mga fiber optic drone ng Russia ang hindi nakakarating sa kanilang target. Pero para sa kanya, ayos lang daw ito sa panig ng Russia. Ang dahilan ay simple, dahil ang ganitong klaseng drone ay hindi basta-basta naaapektuhan ng electronic jamming ng Ukraine. Gumagamit kasi ito ng fiber optic cable para makipag-ugnayan sa halip na radio signal, kaya mas mahirap itong pigilan. Ibig sabihin, kahit hindi lahat ng drone ay nakakarating sa target, sapat na ang 80% na gumagana para makapagsagawa ng sunod-sunod na atake. Hirap ang Ukraine na hadlangan ng ganitong pag-atake gamit lang ang kanilang air defense. Kaya nang malaman nila ang pinanggagalingan ng ganitong teknolohiya, ay agad nilang tinarget ang mismong factory ng fiber optics sa Saransk. Mahirap din para sa Ukraine na isa-isang pabagsakin ng mga drone na ito. Kaya imbes na habulin isa-isa, sinira nila ang pinagmulan. Sa pagsira ng factory na gumagawa ng fiber optic system, ay napilitan ng Russia na gumamit ng mas lumang uri ng drone, yung madaling i-jam o iligaw. Dahil dito ay mas marami sa mga drone ng Russia ang hindi na umaabot sa target o kaya'y nahuhulog na lang sa ere. Ang epekto ay mas kaunting pinsala ang nararanasan ng Ukraine sa bawat pag-atake. Pero hindi lang mga drone ang umaasa sa fiber optic. Ayon sa ulat ng HFCL, ginagamit na rin ito sa halip na copper wires sa mga mas makabagong communication tools. Dahil light-based ang signal ng fiber optics, hindi ito naglalabas ng electromagnetic field. Kaya hindi ito madaling makakuha ng impormasyon o i-intercept. Sa ganitong paraan ay hindi basta nahaharang ng Ukraine ang komunikasyon ng mga sundalo ni Putin kahit nasa gitna ng labanan. Kaugnay pa nito, ginagamit din ang fiber optics sa paggawa ng mga modernong tangke, armored vehicles, guided missiles at iba pang high-tech weapons. Maging ang mga gamit sa surveillance, night vision at intelligence gathering ay umaasa rin sa teknolohiyang ito, tulad ng mga drone na may camera at helmet na may video recording. Sa madaling sabi, ang fiber optics ang sentro ng halos lahat ng makabagong gamit ng Russia sa digmaan. At ngayon, isa sa pinakamalaking planta nito ay hindi na gumagana. Kung hindi agad maibalik ng Russia ang operasyon ng factory sa Saransk, ay babagal ang kakayahan nilang makipaglaban sa himpapawid man o sa lupa. Kaya napakalaki ng epekto ng magkakasunod na atake ng Ukraine noong weekend na yon. Una nilang pinasabog ang isang planta na gumagawa ng pampasabog para sa mga kanyon at artillery ng Russia. Pagkatapos nito ay sinira naman nila ang planta ng fiber optics na ginagamit sa mga drone at iba pang armas ng Russia. Ngunit ang mas nakakatakot para kay Putin ay mukhang umpisa pa lang ito. Matagal nang ginagawa ng Ukraine ang mga opensiba sa mismong loob ng Russia. Noon ngang March 20 ay tinarget nila ang Engels Air Base sa Saratov.
Ginawa nila ito bilang ganti sa pagkasira ng isa sa mga energy facilities ng Ukraine matapos itong bombahin ng Russia kahit may pahayag si Putin noon tungkol sa ceasefire sa mga energy targets. Gayun din naman ayon sa The New York Times, ang Engels Air Base ay tahanan ng mga long-range nuclear bombers at malaking stock ng mga bomba ng Russia. Kabilang dito ang mga glide bomb na ginagamit sa mga power grids, military base at minsan sa mga sibilyan. Dagdag pa rito, sabi ng Defense Ministry ng Russia, nakapigil daw sila ng 54 na drone ng Ukraine noong gabing yun. Pero sa mga video na kumalat online, malinaw na may tumama pa rin sa base. Kita sa video ang makapal na usok na umaakyat mula sa lugar pagkatapos ng pag-atake. Ipinapakita lang ng mga pangyayaring ito na hirap ang Russia na depensahan ang sarili laban sa mga drone ng Ukraine. Ngayon ay mukhang binabago na rin ng Ukraine ang kanilang estratehiya. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Kursk Oblast kung saan sila naglunsad ng counter-invasion noong August 2024, unti-unti na nilang inilipat ang pansin papunta sa Belgorod. Katulad ng Kursk, ang Belgorod ay malapit din sa border ng Ukraine at Russia. Sa mga nakaraang linggo ay paulit-ulit itong tinatamaan ng drone attacks ng Ukraine. Ayon sa ulat ng CNN noong March 29, 20 na bayan sa loob ng 90 miles na lugar ang tinamaan ng mga opensiba. Ang layunin ng Ukraine ay malinaw na guluhin ang atensyon ni Putin. Gusto nilang mapilitang ilipat ni Putin ang kanyang mga sundalo mula Kursk papuntang Belgorod. Kapag nangyari ito, mababawasan ang lakas ng Russia sa Kursk at mas makakahinga ang puwersa ng Ukraine roon. Malaki rin ang posibilidad na sa pamamagitan ng diversion na ito ay mababawasan ang mga pag-atake ng Russia sa Sumy, na isa sa mga rehiyon sa Ukraine na ngayon ay matinding binobomba habang sinusubukang muling masakop. Samantala, habang abala pa ang buong mundo sa pagbabalita at pagsusuri tungkol sa naging matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa dalawang mahahalagang lugar sa Russia, ang Promsintes at Saransk, ay bigla namang naglabas ng bagong pahayag ang Ministry of Defense ng Russia. Ayon sa kanila, 14 na beses daw umatake ang Ukraine sa mga energy facilities ng Russia sa loob lamang ng isang araw. At sinasabi nilang nilabag ng Ukraine ang isang ceasefire na di umano'y napagkasunduan ni Russian President Vladimir Putin at ni US President Donald Trump noong kalagitnaan ng buwan ng March. Pero dito agad makikita ang malaking tanong, meron nga ba talagang formal ceasefire? Ayon sa maraming ulat, wala namang malinaw na kasunduan na pirmado o tinanggap ng lahat ng panig. Si Putin lamang ang paulit-ulit na nagsasabi na may ceasefire. Pero sa katunayan, siya rin ang unang hindi sumunod dito. Habang sinasabi niya sa publiko na siya ay sang-ayon sa tigil putukan, patuloy naman ang operasyon ng Russia laban sa Ukraine. Sa totoo lang, kasalukuyan pa lamang pinag-uusapan ng Ukraine, Russia at ng Estados Unidos kung kailan at paano ito dapat ipatupad. Kaya kung tutuusin ang sinasabi ngayong ceasefire ay parang isa lang ideya na ginamit ni Putin bilang pang PR na siya rin mismo ang hindi sineryoso. Hindi rin ito pinalampas ng Ukraine. Agad na itinanggi ng kanilang militar ang mga paratang ng Russia at tinawag itong peke at disinformation. Dagdag pa nila, hindi rin ma-verify kung totoo nga ang mga sinasabing 14 na pag-atake sa energy infrastructure ng Russia. Kaya lumalabas na ang ginagawa ng Russia ay isang taktika lamang para ilihis ang atensyon ng publiko. Sa halip na mapag-usapan ang pagkakapanalo ng Ukraine sa Saransk at Promsintes, nais ng Russia na ipalabas na sila ang biktima. Ngunit sa likod ng kanilang reklamo, ang totoo ay sila rin ang unang lumabag sa sinasabi nilang kasunduan. Pero kahit naging matagumpay ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang banta mula sa Russia. Habang abala ang Ukraine sa pagtama sa mga target na militar, gumaganti naman ang Russia sa ibang paraan. Sa halip na mga base ng sundalo ang kanilang atakihin, mas pinipili nilang tamaan ang mga lugar kung saan may mga inosenteng tao. Gayun din naman noong April 5, isa sa mga pinakamasakit na pangyayari ang naganap sa lungsod ng Kryvyi Rih, ang bayan mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa halip na military facility, isang playground ang tinamaan ng missile ng Russia. 20 na katao ang napatay, kabilang dito ang 9 na batang walang kalaban-laban at may 75 pa ang nasugatan. Isa sa mga biktima ay isang lalaking 57 years old na binawian ng buhay sa ospital matapos magtamo ng matinding sugat. Ayon kay Alexander Vilkul, ang pinuno ng military administration ng Kryvyi Rih, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa ganitong mga walang habas na pag-atake. Mariin itong kinundena ni President Zelensky. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na araw-araw may namamatay sa Ukraine. Araw-araw may bagong atake mula sa Russia.
At malinaw na hindi talaga interesado ang Russia sa ceasefire. Anya, bawat pangakong binibitawan ng Russia tungkol sa tigil putukan ay nauuwi lang sa mga misel, bomba, drone at walang tigil na putok ng baril. Wala raw ibang layunin ang mga ito kundi ang magdulot ng takot at pagkawasak sa buhay ng mga karaniwang mamamayan. At parang lalong napatunayan ito noong sumunod na araw, April 6. Muling umatake ang Russia ng mas matindi pa. Gumamit sila ng 23 na misil at 109 na drone. Kabilang sa ginamit na armas ay mga kaliber KH-101, KH-55 cruise missiles at maging ang matinding Iskander-M ballistic missiles. Sa 6 na Iskander na pinakawalan, isa lamang ang napabagsak ng Ukraine. Ang iba ay tumama sa mga lugar kung saan may mga tao. Mula sa 109 na drone, 53 ang tila walang silbi na malamang mga panggulo lang o decoy. 40 naman ang nawasak ng Ukraine gamit ang air defense systems nila. Karamihan sa mga ito ay Shahed drones na galing Iran. Pero may mga drone pa rin na nakalusot at tumama sa mga target. At gaya ng dati, mga gusaling tirahan at pasilidad ng sibilyan ang pininsala. Kaya naman kung susuriin ang mga nangyayari, napakalinaw ng kaibahan sa paraan ng pag-atake ng dalawang panig. Oo, pareho silang may operasyon at pareho ring hindi sumusunod sa sinasabing ceasefire. Pero magkaiba ang uri ng mga target na pinipili nila. Ang Ukraine ay nakatutok sa mga pasilidad na may kaugnayan sa digmaan tulad ng mga pabrika ng pampasabog, planta ng fiber optics, airbase at mga depo na maaring ginagamit ng mga sundalo ng Russia. Lahat ito ay may direktang koneksyon sa kakayahang militar ng kanilang kalaban. Sa kabilang banda, ang Russia ay tila walang pakialam kung ano ang tatamaan. Basta may tao, basta may gusali, kahit ito pa ay isang paaralan, palaruan o simpleng bahay, tila walang pinipiling lugar ang kanilang mga misel. At ayon sa ilang ulat mula sa mga taga-Masid, mukhang sinasadya talaga nilang tamaan ang mga lugar na may sibilyan para magdulot ng matinding takot at pangamba sa mga mamamayan ng Ukraine. Ngunit sa kabila ng mga masasakit na pag-atake mula sa Russia, hindi rin maikakaila na nagtagumpay ang Ukraine sa kanilang opensiba sa Saransk at Promsintes. Hindi ito simpleng panalo sa labanan dahil ito ay isang matinding dagok sa kakayahan ng Russia na gumawa ng mga armas at iba pang military equipment. Ang dalawang lugar na ito ay may malaking papel sa produksyon ng pampasabog at teknolohiyang ginagamit sa mga drone at missiles. Kaya't ang pagkawala ng mga ito ay siguradong magdudulot ng mabigat na epekto sa panig ni Putin. Ngayon ang tanong ng marami ay paano ito makakaapekto sa mga kasalukuyang opensiba ng Russia sa rehiyon ng Donetsk at Sumy. Matatapos na nga ba ang sunod-sunod na pagsalakay o may bagong plano si Putin para bumawi? Ang sagot ay nasa darating na mga araw. Pero isang bagay ang malinaw, sa digmaang ito hindi sapat ang mga salita. Ang tunay na larawan ng ceasefire ay hindi makikita sa mga pahayag sa TV, kundi sa mga lugar na pinipiling tamaan ng mga misel. At sa kasalukuyan, ang Russia ang patuloy na tumatarget sa mga lugar na may mga batang naglalaro, pamilyang natutulog at mga taong wala namang kinalaman sa gera.